Ako po si Dr. Benigno Manlapas at bilang isang doktor na nangangalaga sa ating mga nakatatanda, may gusto po akong ibahagi sa inyo. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang mukhang inosenteng herb sa inyong panggabing tsaa ay maaaring ang dahilan kung bakit kayo nagigising ng 2:00 ng madaling araw gabi-gabi? Oo, ang mismong mga sangkap na pinaniniwalaan nating malusog ay maaaring tahimik na nakakagambala sa inyong pantog at paulit-ulit na pinuputol ang inyong tulog. At kapag naputol ang tulog na iyon, unti-unti nitong ninanakaw ang inyong lakas, ang inyong kapayapaan, at kung minsan maging ang inyong kumpiyansa na humarap sa umaga. Ngunit narito ang magandang balita. Sa video natin ngayon, tutuklasin natin ang 5 herb na sumusuporta sa malalim at mahimbing na tulog at 5 dapat ninyong iwasan pagkalubog ng araw. Ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring makatulong sa inyo na makatulog ng dire-diretso sa gabi ng walang gamot o side effects. Bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung saan ninyo pinapanood ang video na ito at anong oras na diyan. Pakiusap, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Maging ang isang maliit na sandali mula sa inyong araw ay mahalaga sa akin. At kung makita ninyong nakakatulong ito, mangyaring mag-subscribe po kayo sa channel para sa mas marami pang simple at natural na gabay sa kalusugan. Pagkatapos ng edad na 60, maraming nakatatanda ang napapansing nagigising sila sa kalagitnaan ng gabi. Hindi lang 1 beses, kundi 2 o kahit 3 beses para lamang pumunta sa banyo. Maaaring mukha itong maliit na issue, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsisimula itong nakawin ang inyong malalim na tulog, ang inyong enerhiya sa umaga, at kung minsan, maging ang inyong moods sa buong araw. Hindi ito nangyayari dahil lang sa uminom kayo ng masyadong maraming tubig. Sa katotohanan, ang inyong pantog ay nagiging mas sensitibo habang tumatanda. Dati, kaya nitong mag-ipon ng sapat na dami ng ihi ng tahimik, ngunit ngayon, kahit kaunting dami lang, ay lumilikha na ng presyon at nagpapadala ng maling senyales sa utak na nagsasabing oras na para umihi. Ang isa pang dahilan ay ang pagbaba ng vasopressin, isang natural na hormone na nagsasabi sa mga bato o kidneys na pabagalin ang produksyon ng ihi sa gabi. Kapag bumaba ang hormone na ito, patuloy na gumagana ang mga bato at patuloy na napupuno ang pantog kahit na gusto ng magpahinga ng inyong katawan. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang tungkol kay Aling Carmelita mula sa Lucena. Gabi-gabi, tuwang-tuwa siyang uminom ng paborito niyang salabat pagkatapos ng hapunan. Ngunit tiyak, nagigising siya ng 11:00 ng gabi. Tapos ulit ng 2:00 ng madaling araw at isa pa bago sumikat ang araw. Putol-putol ang kanyang tulog at ganun din ang kanyang kapayapaan. Kinalaunan, sa mungkahi ng kanyang apo, lumipat siya sa tubig na may banal na balanoy o tulsi sa halip na salabat. Sa loob lamang ng 1 linggo, 1 beses na lang siyang nagigising at di nagtagal ay dire-diretso na ang kanyang tulog sa gabi. Ang pagbabagong ito ay hindi galing sa gamot. Galing ito sa pag-unawa sa ritmo ng katawan at paggawa ng isang pinag-isipang pagbabago. Minsan, ang sagot ay hindi nasa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng isang maliit na bagay sa ibang paraan ng may kamalayan at pag-iingat. 5 herb na tutulong sa iyo na makatulog ng mahimbing. Sa bawat tahanang Pilipino, madalas may isang sulok kung saan ang banal na balanoy o tulsi ay tahimik na tumutubo, binabantayan,
dinidiligan ng may pag-iingat at itinuturing na parang isang sagradong panauhin. Ngunit higit sa relihiyosong halaga nito, ang banal na balanoy ay nagtataglay ng makapangyarihang katangiang nakapagpapagaling, lalo na para sa mga nakatatandang nahihirapan sa putol-putol na tulog at madalas na pag-ihi sa gabi. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagiging mas sensitibo. Hindi lamang ang ating mga kasu-kasuan o mga mata, kundi pati na rin ang pantog at nervous system. Kahit kaunting ihi lang ay maaaring maramdaman na kailangan ng ilabas, na gumigising sa atin ng paulit-ulit mula sa pagkakatulog. Kadalasan, ang problemang ito ay hindi mula sa sakit, kundi mula sa isang katawan na nakalimutan kung paano mag-relax. Diyan malaki ang naitutulong ng banal na balanoy. Naglalaman ito ng mga natural na compound tulad ng eugenol at rosmarinic acid. Gumagana ang mga ito na parang isang malambot na kamay sa balikat na nagpapakalma sa mga nerbiyos, nagbabawas ng iritasyon sa pantog at sumusuporta sa mas malalim na pahinga. Nakakatulong din itong balansehin ang pamamaga sa loob ng urinary tract na mas nagiging karaniwan pagkatapos ng edad na 60. Ikwento ko sa inyo si Lola Remedios mula sa Naga. Dati siyang umiinom ng tsaa na may luya tuwing gabi sa paniniwalang nakakatulong ito sa kanyang panunaw. Ngunit napansin niyang nagigising siya ng 3 beses sa isang gabi. Iminungkahi ng kanyang apo ang isang simpleng pagbabago, maligamgam na tubig na may banal na balanoy tuwing 6:30 ng gabi, walang gatas o asukal. Sa loob ng 5 araw, halos dire-diretso nang natutulog si Lola Remedios sa gabi. Hindi ito mahika. Ito ay simpleng pakikinig sa kung ano ang kailangan ng katawan at pag-aalok ng tamang suporta sa tamang oras. Kaya, kung pagod na kayo sa mga gabing hindi mapakali, subukan ang magiliw na gawin na ito. 5 hanggang 6 na sariwang dahon ng banal na balanoy na pinakuluan sa tubig, inumin ng maligamgam bago tumama ang 7:00 sa orasan. Mukha itong maliit na bagay, ngunit para sa maraming nakatatanda, ito ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng isang gabing putol-putol at isang payapang gabi. Pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang tulog ay nagiging mas mababaw at ang isip ay nagsisimulang magdala ng mas maraming iniisip kaysa sa ating napapansin. Kahit tapos na ang hapunan at patay na ang mga ilaw, paulit-ulit na binabalikan ng utak ang maliliit na alalahanin tungkol sa pamilya, sa kalusugan, sa mga bagay na hindi nasabi. Ang nakatagong stress na ito ay isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit nagigising ang mga nakatatanda sa gabi, lalo na sa pagnanais na umihi kahit hindi pa puno ang pantog. Sinasabi sa atin ng siyensya na kapag stressed ang katawan, mas marami itong naglalabas na cortisol, ang hormone na nagpapanatili sa iyong alerto at balisa. Ang mataas na antas ng cortisol sa gabi ay maaaring makagambala sa kakayahan ng utak na manatiling tulog at gawing mas sensitibo ang pantog sa kahit kaunting presyon. Kaya naman, ang banayad na pamamahala sa stress ay nagiging mahalaga, hindi lamang para sa kapayapaan ng isip, kundi para rin sa mahimbing na tulog at malusog na pattern ng pag-ihi. Dito maaaring maging malaking suporta ang ashwagandha, isang tradisyonal na halamang gamot. Kilala bilang isang natural na adaptogen, tinutulungan nito ang katawan na harapin ang pisikal at emosyonal na stress, lalo na sa mga matatanda. Pinapakalma nito ang nervous system, binabalanse ang mga hormone, at hinahayaan ang iyong utak na magpahinga ng malalim
upang hindi magpadala ng maling senyales ang pantog. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Basilio mula sa Batangas na nagsimulang magising ng 2 beses gabi-gabi kahit normal naman ang kanyang mga resulta sa laboratorio. Iminungkahi ng kanyang doktor ang Unsawara kutsarita ng ashwagandha powder na hinalo sa maligamgam na gatas. Iniinom mga 30 minuto pagkatapos ng hapunan. Sa loob ng 1 linggo, napansin ni Mang Basilio na mas mahaba na ang kanyang tulog at 1 beses na lang siyang nagigising. Pagkatapos ng 2 linggo, sinabi niya, "Pakiramdam ko bumata ako, hindi dahil nagbago ang katawan ko, kundi dahil naging kalmado ulit ang isip ko." Minsan, ang paggaling ay nagsisimula hindi sa mas matapang na gamot, kundi sa banayad at matalinong mga gawi tulad ng pakikinig sa iyong isip at pagtulong dito na mahanap muli ang pahinga. Ang ashwagandha ay isa sa mga ganoong gawi. Sa dami ng mga halamang gamot na nabanggit sa Ayurveda, ang goksyura ay may espesyal na lugar, lalo na para sa mga nakatatandang nahihirapan sa madalas na paghihi o discomfort sa ibabang bahagi ng tiyan. Habang tumatanda ang katawan, medyo bumabagal ang mga bato at nagiging mas sensitibo ang pantog. Ang kombinasyong ito ay madalas na humahantong sa pakiramdam ng pagkaapurang umihi kahit hindi naman talaga puno ang pantog. Maraming tao ang naniniwala na ito ay dahil lang sa pagtanda. Ngunit madalas, may mas malalim na dahilan. Kapag may banayad na pamamaga sa urinary tract o kapag ang panunaw ay lumilikha ng dagdag na presyon sa pantog, ang tugon ng katawan ay gisingin ka ng paulit-ulit. Ito ay hindi lamang nakakapagod, kundi dahan-dahang ninanakaw ang iyong enerhiya at kapayapaan. Ang goksyura, na kilala rin bilang Tribulus terrestris, ay isang natural na herb na tumutulong palakasin ang function ng bato at bawasan ang iritasyon sa loob ng pantog. Naglalaman ito ng mga plant compound na sumusuporta sa malusog na daloy ng ihi nang hindi pinipilit ang katawan tulad ng malalakas na diuretics. Nakikipagtulungan ito sa iyong sistema, hindi laban dito. Ikwento ko sa inyo si Mang Nicanor mula sa Ormoc na dati ay nagigising ng 3 beses sa isang gabi kahit malinaw lahat ang kanyang medical reports. Ang kanyang pamangkin, isang batang estudyante ng Ayurveda, ay nagmungkahi ng isang simpleng gawi, 1 tasa ng maligamgam na goksyura tea tuwing alas 4 ng hapon. Sa loob ng tini-araw, nagsimulang mapansin ni Mang Nicanor ang pagkakaiba. Nabawasan ang pagkaapura, nawala ang presyon, at mas mahaba na siyang natutulog na may mas kaunting pagkaantala. Dahan-dahang kinukumpirma ng siyensya ang alam na ng ating mga ninuno. Minsan, ang paggaling ay nagsisimula sa hapon, hindi sa oras ng pagtulog. At ang goksyura na regular na iniinom ay maaaring maging isang banayad na kaibigan sa iyong mga bato na tumutulong sa kanila na gumana ng maayos upang ang iyong mga gabi ay maging tahimik at ang iyong mga umaga ay puno muli ng gaan. Sa mga nakaraang taon, maraming aral sa buhay mula sa mga nakatatanda sa buong India ang nagbigay daan sa isang banayad na herb sa kanilang panggabing routine. Ang mansanilya o chamomile, isang bulaklak na hindi katutubo sa ating lupa, ngunit ngayon ay matatagpuan na sa maraming kusinang Pilipino. Ang dating dayuhang mansanilya ay naging isang pinagkakatiwalaang kaibigan, lalo na para sa mga nahihirapang matulog o madalas magising sa gabi. Pagkatapos ng edad na 60, ang nervous system ay nagiging mas alerto kahit walang dahilan. Ang maliliit na alalahanin ay tila mas malaki. Ang utak ay nananatiling kalahating gising at nasasagap ng pantog kahit ang pinakamaliit na senyales.
Ito ay madalas na humahantong sa madalas na pagpunta sa banyo sa gabi. Hindi dahil puno ang pantog, kundi dahil hindi pa lubusang nakapagpahinga ang isip. Ang mansanilya ay naglalaman ng mga natural na compound na tinatawag na apigenins, na banayad na nagpapakalma sa nervous system at tumutulong bawasan ang maling pagkaapura mula sa pantog. Hindi ka nito pinapatulog ng biglaan. Inaanyayahan nito ang katawan na magpahinga, isang hininga sa bawat pagkakataon. Ibinahagi ni Dr. Renu Patil, isang bihasang doktor ng Ayurveda sa Pune, ang kaso ng isang 107 taong gulang na pasyente na nagreklamo ng mababaw na tulog at maraming pagbisita sa banyo bawat gabi. Sinubukan ng ginang ang maraming remedyo, pagbabago sa dieta, maagang hapunan, kaunting tubig. Walang gumana. Nagmungkahi si Dr. Renu ng isang bagay na simple, isang tasa ng maligamgam na mansanilya tea tuwing alas 7 ng gabi. Dahan-dahang hihigupin na susundan ng 10 minutong tahimik na pag-upo. Sa loob ng isang linggo, ang pasyente ay isang beses na lang nagigising. Sa ikalawang linggo, minsan ay dire-diretso na siyang natutulog sa gabi. Ang kanyang enerhiya sa umaga ay iba, mas kalmado, mas masigla, mas balanse. Maaaring hindi tumutubo ang mansanilya sa ating mga bakuran, ngunit ang regalo nito ay para sa lahat. Para sa mga nakatatandang naghahanap ng kapayapaan, hindi lamang sa katawan, kundi sa puso at isipan. Maaari itong maging isang malambot na kasama sa paglalakbay tungo sa mahimbing na tulog. Sa bawat kusinang Pilipino, makakakita ka ng isang maliit na lalagyan ng kardamono o ilichi na tahimik na nakaupo sa pagitan ng klabo at kanila. Nagdaragdag ito ng bango sa tsaa, tamis sa mga panghimagas. At para sa maraming nakatatanda, nag-aalok ito ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lasa. Nagdudulot ito ng ginhawa sa tiyan at kapayapaan sa gabi. Pagkatapos ng edad na 60, bumabagal ang panunaw at ang mga pagkain na dati ay magaan sa pakiramdam ay maaari na ngayong magdulot ng pamamaga ng tiyan o asido. Kapag nangyari ito sa gabi, ang presyon sa tiyan ay maaaring makairita sa pantog. Kahit hindi puno ang pantog, nakakatanggap ang utak ng mensahe na parang apurahan. Kaya maraming nakatatanda ang nagigising sa hating gabi o alas 3 ng umaga, hindi dahil sa ihi, kundi dahil sa hindi natunawan na pagkain na pumipindot sa pantog. Ang kardamono ay kilala sa Ayurveda na nagbabalanse ng pitadosya na namamahala sa init at panunaw. Mayroon itong mga natural na langis na nagpapalamig sa tiyan, nagbabawas ng hangin, at nagre-relax sa mga kalamnan ng tiyan. Kapag kalmado ang tiyan, nananatiling kalmado rin ang pantog. Ito ang dahilan kung bakit ang pagnguya ng isang butil ng kardamono pagkatapos ng hapunan ng dahan-dahan at may kamalayan ay maaaring gumawa ng isang tahimik na pagkakaiba. Ibahagi ko ang kwento ni Tita Leonor mula sa Cebu na madalas magising ng 2 beses bawat gabi dahil sa discomfort. Iminungkahi ng kanyang anak na palitan ang kanyang panghimagas pagkatapos ng hapunan ng isang sariwang butil ng kardamono. Sa loob ng ilang araw, naging mas madali ang kanyang mga gabi. Ngumiti siya at sinabi, "Hindi kailangan ng gamot ng katawan ko, kailangan lang nitong gumaan ang pakiramdam." Ang kardamono ay hindi gumagana tulad ng isang sleeping pill. Simpleng ipinapaalala nito sa katawan na huminahon. Tunawin ang pagkain, huminga, at pagkatapos ay magpahinga. Minsan ang kalusugan ay hindi nagmumula sa pagdaragdag ng higit pa, kundi sa pagbabalik sa kung ano ang nasa ating lalagyan ng pampalasa na matiyagang naghihintay na muling matuklasan. 5 herb
na dapat iwasan pagkalubog ng araw. Sa mga tahanang Pilipino, ang luya ay higit pa sa isang pampalasa. Ito ay tradisyon mula sa pang-umagang salabat hanggang sa nakapapawing pagod na kada. Ang luya ay laging tinitingnan bilang isang lunas para sa panunaw, ubo, at sakit sa kasukasuan. Ngunit para sa mga nakatatanda na higit sa miksinta, lalo na sa mga nahihirapan sa madalas na pag-ihi sa gabi, ang luya ay maaaring hindi palaging tamang pagpipilian pagkalubog ng araw. Kasi po, ang luya ay isang natural na diuretic. Dahan-dahan itong pinasisigla ang mga bato at hinihikayat ang katawan na ilabas ang sobrang tubig. Bagamat maaari itong makatulong sa araw na nagbabawas ng pamamaga o sumusuporta sa presyo ng dugo, maaari itong humantong sa mas maraming pagpunta sa banyo sa gabi kung kailan dapat nagpapahinga ang iyong katawan. Ibahagi ko ang kwento ni Mang Ramon mula sa Calamba, isang 70 taong gulang na retiradong bangkero na mahilig sa kanyang tasa ng matapang na salabat pagkatapos ng hapunan. Nagbibigay ito sa kanya ng init, ginhawa, at nakakatulong sa panunaw. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito rin ang naging dahilan kung bakit siya nagigising ng hindi bababa sa 3 beses bawat gabi, na nakakagambala sa kanyang tulog at umuubos ng kanyang enerhiya pagsapit ng umaga. Matapos makipag-usap sa kanyang doktor, lumipat siya sa maligamgam na tubig na may banal na balanoy. Sa loob ng 1 linggo, bumuti ang kanyang tulog at 1 beses na lang siyang nagigising. Ang halimbawang ito ay nagpapaalala sa atin na kahit ang mabubuting gawi ay maaaring kailanganing ayusin habang nagbabago ang katawan sa pagtanda. Ang luya ay hindi nakakapinsala, ngunit mahalaga ang timing nito. Para sa mga nakatatandang mayroon ng overactive na pantog, ang pag-inom ng salabat pagkalipas ng 6:00 ng gabi ay maaaring labis na pasiglahin ang sistema at makagambala sa payapang tulog. Kaya, kung mahilig kayo sa luya, subukan ito sa umaga o maagang hapon. Hayaan na ang inyong mga gabi ay para sa mga herb na nagpapakalma, hindi nagpapasigla. Dahil habang tayo ay tumatanda, ang tulog ay nagiging sagrado at ang pag-iingat dito ay isang gawa ng paggalang sa sarili. Sa mga hapon ng tag-araw, kapag tumitindi ang init at pagod ang katawan, ang isang malamig na baso ng tubig na may yerba buena o mint o isang mangkok ng mint chutney ay parang isang biyaya. Para din sa mga nakatatanda, ang mint ay itinuturing na magaan at nakakapresko, na tumutulong sa panunaw at sa discomfort na may kaugnayan sa init. Ngunit ang hindi alam ng marami ay pinapalamig ng mint hindi lamang ang tiyan, kundi pati na rin ang nervous system, at kung ito ay iinumin sa maling oras, maaari nitong guluhin ang natural na ritmo ng pahinga ng katawan. Habang tayo ay tumatanda, nawawala ng kaunting init ang ating katawan. Ang nervous system ay nagiging mas delikado at anumang dagdag na pagpapalamig, lalo na sa gabi, ay maaaring malito ang mga senyales ng pagtulog ng utak. Nagreresulta ito sa mas mababaw na tulog, mas maraming pagkaantala, at kahit na paggising na may malamig na pakiramdam sa mga binti o ibabang likod. Bagamat hindi nakakapinsala ang yerba buena, pinakamainam itong inumin sa araw kung kailan natural na mas mainit at aktibo ang katawan. Ibahagi ko ang kwento ni Aling Sylvia mula sa Bigan na nagdaragdag ng sariwang dahon ng mint sa kanyang hapunan gabi-gabi. Naniniwala siyang makakatulong ito sa asido at pamamaga ng tiyan. Ngunit di nagtagal, napansin niyang
naging mababaw ang kanyang tulog, nagigising siya tuwing 2 oras, hindi dahil sa presyon sa pantog, kundi dahil sa hindi mapakali at giniginaw ang kanyang mga paa at kamay. Sa payo ng kanyang naturopat, inilipat niya ang kanyang pagkonsumo ng mint sa tanghalian. Sa loob ng ilang araw, bumuti ang kanyang tulog at naramdaman niyang mas mainit at kalmado ang kanyang mga gabi. Ang yerba buena ay parang isang banayad na simoy ng hangin. Nakakapresko ito ng husto kapag mataas ang sikat ng araw. Ngunit para sa mga matatandang katawan, pagkalubog ng araw, ang kailangan natin ay init, katahimikan, at banayad na pagpapakalma. Kaya mag-enjoy sa mint, ngunit sa tamang oras kung kailan ito tunay na nagsisilbi sa karunungan ng iyong katawan. Sa bawat kusinang Pilipino, ang mga buto ng koriander ay may lugar ng tiwala. Mula sa pagpapalamig ng katawan hanggang sa pagsuporta sa panunaw, ginagamit na ng mga nakatatanda ang koriander sa loob ng maraming henerasyon, maging sa mga chutney, sabaw o pinakuluang tubig pagkatapos kumain. At ito ay tunay na kapaki-pakinabang. Ngunit habang tumatawid tayo sa edad na 62, ang ating katawan ay nagsisimulang sumunod sa isang mas mabagal at mas sensitibong ritmo. Ang nakakatulong sa atin sa umaga ay maaaring tahimik na nakakagambala sa atin sa gabi. Ang mga buto ng koriander ay may natural na epekto bilang diuretic. Hinihikayat nito ang mga bato na mag-filter ng mas maraming ihi at bawasan ang panloob na init. Bagamat nakakatulong ito sa araw, lalo na sa mainit na panahon, maaari itong maging problema kung iinumin sa gabi. Kapag ininom pagkalipas ng alas 5 ng hapon, ang tubig ng koriander ay maaaring labis na pasiglahin ang mga bato na nagiging sanhi ng mas mabilis na pagpuno ng pantog at nakakaantala sa mahimbing na tulog. Ikwento ko sa inyo si Mang Jose mula sa Surigao na may ugali na uminom ng tubig ng buto ng koriander pagkatapos ng hapunan. Nakatulong ito sa kanyang asido. Ngunit kakatwa, nagsimula siyang magising ng 2 beses bawat gabi para pumunta sa banyo. Isang tanong lang ang tinanong ng kanyang doktor. Anong oras ninyo iniinom ang inyong tubig ng koriander? Nang ilipat niya ito bago mag-alas 4 ng hapon, nagbago ang kanyang mga gabi. Nabawasan ang pagkaapura, lumalim ang kanyang tulog, at mas naging matatag ang pakiramdam niya sa umaga. Ang totoo, kahit ang mabubuting gawi ay kailangan ng tamang timing. Ang koriander ay nananatiling iyong kaibigan, ngunit sa ikalawang kalahati ng araw, kailangan ng iyong katawan ang kalmado, hindi stimulasyon. Kaya mag-enjoy sa tubig ng koriander sa tanghali o maagang hapon. Pagkatapos noon, hayaang magpahinga ang mga bato. Hayaan na ang iyong tulog ay hindi maantala dahil pagkatapos ng 62, ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ating iniinom, kundi kung kailan natin ito iniinom at kung gaano ito kabait na nagsisilbi sa natural na orasan ng katawan. Sa maraming tahanang Pilipino, ang mga buto ng meti o fenugreek ay tinitingnan bilang simbolo ng lakas. Mula sa pamamahala ng mga antas ng asukal hanggang sa pagsuporta sa panunaw at sakit sa kasukasuan, matagal nang pinagkakatiwalaan ng mga nakatatanda ang meti bilang isang pang-araw-araw na gawi. Ngunit habang tayo ay tumatanda, kahit ang mga nakakatulong na bagay ay dapat inumin sa tamang oras, lalo na pagdating sa tulog at ginhawa sa pag-ihi. Ang mga buto ng meti ay kilala bilang natural na diuretics.
Kapag ibinabad sa tubig at ininom, pinapataas nito ang output ng ihi sa pamamagitan ng pagpapasigla sa mga bato na ilabas ang sobrang likido at toxins. Bagamat maaari itong maging napaka-kapaki-pakinabang sa araw, nagiging problema ito kung iinumin ng huli. Kung ang tubig ng meti ay iinumin sa gabi, maaari ni itong maging sanhi ng pananatiling aktibo ng pantog sa gabi na gumigising sa iyo ng paulit-ulit na nakakagambala sa iyong malalim na pahinga. Ikwento ko sa inyo si Aling Karing mula sa Pampanga na may ugali na uminom ng binabad na tubig ng meti pagkatapos ng kanyang panggabing paglalakad. Naniniwala siyang nakakatulong ito sa kanyang mga kasukasuan at panunaw. Ngunit gabi-gabi, napapansin niyang nagigising siya ng 2 o 3 beses para umihi. Sa payo ng kanyang doktor, simpleng inilipat niya ang kanyang tubig ng meti sa 6:00 ng umaga bago mag-almusal. Ang resulta ay halos agaran. Nagsimula siyang matulog ng dire-diretso sa gabi at mas magaan at payapa ang pakiramdam niya sa umaga. Ang panloob na orasan ng katawan ay delikado pagkatapos ng 6:00 ang iniinom natin, kung kailan natin ito iniinom, at kung gaano kadalas. Lahat ng iyon ay mahalaga. Ang meti ay makapangyarihan, ngunit dapat itong gamitin ng matalino. Inumin ito ng maaga, hayaan itong gumana sa buong araw, at pagsapit ng gabi, hayaang makahanap ng kapayapaan ang mga bato at ang isip. Dahil ang kalusugan sa edad na ito ay tungkol sa balanse, hindi lamang sa pagsisikap. Sa mga nakaraang taon, ang green tea ay naging isang popular na pagpipilian sa maraming tahanang Pilipino, lalo na sa mga nakatatandang naghahanap ng mas mahusay na metabolismo, mas magaan na panunaw, o suporta para sa pagkontrol ng timbang. At bagamat nag-aalok ng ilang benepisyo sa kalusugan, ang green tea, mahalagang maunawaan na hindi lahat ng mabubuting bagay ay mabuti sa lahat ng oras, lalo na pagkatapos ng 60. Ang hindi alam ng karamihan ay naglalaman ang green tea ng maliit na halaga ng caffeine na isang natural na stimulant. Kahit na mas kaunti ito kaysa sa kape, ang maliit na dosis na ito ay maaari pa ring makaapekto sa nervous system ng mga matatanda. Higit sa lahat, ang green tea ay nagsisilbing isang banayad na diuretic na nangangahulugang hinihikayat nito ang katawan na gumawa ng mas maraming ihi. Kapag ininom sa gabi, maaari itong humantong sa madalas na pagbisita sa banyo sa gabi na nakakagambala sa iyong tulog at nag-iiwan sa iyong pagod sa umaga. Ibahagi ko ang kwento ni Tita Sheila mula sa Bacolod na pinalitan ang kanyang panggabing tsaa ng green tea sa pag-aakalang ito ay isang mas malusog na pagpipilian. Ngunit sa loob ng 1 linggo, napansin niyang nagigising siya ng 2 o 3 beses bawat gabi. Matapos makipag-usap sa kanyang doktor, lumipat siya sa manzanilla tea bago matulog at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang tulog. Sa edad na ito, ang layunin ay hindi lamang manatiling aktibo, kundi pati na rin ang magpahinga ng malalim at gumising ng may gaan sa pakiramdam. Para sa mga nakatatandang naghahanap ng kalmado sa gabi, ang banal na balanoy o manzanilla ay isang mas banayad at mas angkop na pagpipilian. Dahil ang tunay na kagalingan pagkatapos ng isanto ay hindi tungkol sa mga uso. Ito ay tungkol sa pakikinig sa kung ano talaga ang kailangan ng katawan sa tamang oras sa pinakamagalang na paraan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagiging mas sensitibo hindi lamang sa kung ano ang ating kinakain, kundi pati na rin sa kung kailan natin ito kinakain at kung paano ito iniinom.
Maaaring ginagamit ninyo ang lahat ng tamang herb, methi, yerba buena, banal na balanoy, ngunit kung ang timing ay hindi naaayon sa ritmo ng inyong katawan, maaari pa rin kayong makaramdam ng discomfort. Kaya sa halip na alisin ang anumang bagay sa inyong buhay, pag-usapan natin ang pag-aayos ng timing. Ang ilang maliliit na pagbabago sa routine ay maaaring magdulot ng mas malalim na tulog, mas mahusay na panunaw, at mas kaunting presyon sa pantog sa gabi. Simulan ang inyong umaga sa binabad na tubig ng methi bandang alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Sinusuportahan nito ang inyong panunaw, tumutulong na i-regulate ang asukal sa dugo, at nagpapasigla ng banayad na detox nang hindi nakakagambala sa inyong gabi. Sa bandang tanghalian, maaari kayong mag-enjoy ng yerba buena chutney o salabat kapag mataas ang init at aktibidad ng katawan. Ito ang pinakamahusay na oras para gumamit ng mga nagpapalamig o nagpapasiglang herb nang hindi naaapektuhan ang inyong tulog mamaya. Sa huling bahagi ng hapon, bandang alas 4 hanggang alas 5, ang Goksura Tea o isang magaan na dosis ng ashwagandha na may gatas ay maaaring makatulong na i-relax ang inyong nervous system, suportahan ang function ng bato, at ihanda ang katawan para sa kalmadong gabi. Pagkalubog ng araw, pumili ng mga herb na nagpapatahimik. Ang isang tasa ng tubig ng banal na balanoy o mansanilya, tea bandang alas 7 ng gabi ay maaaring makatulong sa inyong katawan na huminahon, manatiling tahimik ang inyong pantog, at manatiling malalim ang inyong tulog. Iwasan ang coriander o methi sa oras na ito dahil maaari nilang pataasin ang paghihi sa gabi. Hindi ninyo kailangang ihinto ang paggamit ng mabubuting herb. Igalang lamang ang orasan sa loob ninyo dahil minsan ang pagkakaiba sa pagitan ng hindi mapakali at kapayapaan ay wala sa kung ano ang iniinom ninyo, kundi sa kung kailan ninyo ito iniinom. Kaya ngayon, natutunan natin na hindi lamang ang mga herb na ating pinipili, kundi pati na rin kung kailan at paano natin ginagamit ang mga ito ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Isang maliit na pagbabago sa timing, isang mas banayad na diskarte sa ating routine, ay maaaring humantong sa mas tahimik na mga gabi, mas kalmadong tulog, at mas magaan na puso sa umaga. Kung mayroong isang bagay sa video na ito na nakaantig sa inyo o nagpaalala sa inyo ng inyong sariling karanasan, gusto ko pong marinig mula sa inyo. Mangyaring ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comments section. Ano po ang natutunan ninyo ngayon? O kung mas gusto ninyo ng isang bagay na simple, i-type lang po ang salitang pag-asa. Malaki na rin po ang kahulugan niyan sa akin. At kung nakita ninyong nakakatulong ang video na ito, mag-subscribe po kayo sa channel. Pindutin ang bell icon at ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa inyo, isang kaibigan, isang kapitbahay, o isang miyembro ng pamilya na maaaring naghahanap din ng payapang tulog. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway maging payapa ang inyong mga gabi, maging maganda ang inyong mga panaginip, at magsimula ang inyong mga umaga ng may liwanag sa inyong mga mata, tulad ng unang sinag ng araw sa bakuran ng simbahan. Mabuhay po kayo!